Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat, lalo na sa bumubuo ng iyong mga YouTube channels. Ako si Nelly Don Sumaya, pwede niyo akong tawaging Nelly o Dondon. O kahit tawagin niyo na ako sa buong first name ko. Nasa early 40s na ako sa ngayon at isang businessman. Sumulat ako sa inyong programa para ibahagi sa inyo ang isa sa mga hindi ko makakalimutang karanasan. Papadudot masasabi kong isa akong sporty and adventurous na tao. Katunayan ay game ako palagi sa mga extreme sports tulad ng free, solo climbing, paragliding, mountain biking at iba pa. Pero kapag feel ko lang ang adventure ay madalas na nag-hiking lamang ako sa mga bundok. Minsan ay kasama ko ang mga kaibigan at kapwa ko mga hikers. Pero may mga pagkakataon na mag-isa lamang ako. Samantala ay marami akong mga high school friends at tatlo sa kanila ay sina Enrico, Lawrence at Andrew. Dahil magkakaiba ang gusto naming kuning kurso sa college ay naghiwa-hiwalay kami, pero kahit na ganoon ay hindi pa din nawawala yung bonding namin, lalo na kapag may free time kami. At masasabi ko na ito na ata ang pinaka-the best na mangyayari sa birthday ko. Dahil hindi good terms sa mga kamag-anak namin kaya walang napuntang mga pinsan or kamag-anak tuwing magbe-birthday ako. Madalas si Andrew at Lawrence lang ang bisita ko kapag may free time sila at saka si Mama at Papa. Minsan na hindi na ako nagpapahanda at nagsisimba na lamang. Bukod sa nakapag-road trip na kami, isang linggo ko pa silang makakasama. Sobrang saya ko kasi kapag kasama ko sila. Sila lang yung palaging nandyan sa akin kapag may problema ako at may kailangan. Hindi sila naging bad influence sa akin at never pa nga kaming tumikim ng alak at sigarilyo. Dahil pangako namin sa isa't isa na sabay-sabay kaming tatanda at mamamatay, walang mauna. Sa kabilang banda, dahil malapit na yung birthday ko noon ay nag-usap-usap kaming magkakaibigan kung ano ang magiging plano. Hanggang sa napagpasyahan naming mag-trekking na lamang kami at ang Mount Cristobal ang napili namin. Hiningi ko kay Mama yung pera na sana'y ipangahanda at gagamitin ko na lamang pang budget. Bali 3 kaming magkakaibigan, si Enrico, Lawrence at ako. Hindi naman mahilig sa hiking si Andrew dahil sa meron itong hika kaya expected na hindi ito sasama sa amin. So yun na nga, nagplano na kaming 3. Si Enrico ang may kaya sa aming magkakaibigan kaya nakakotse kami. Toka-toka kami. Si Lawrence sa panggas, ako sa pagkain at si Enrico sa iba pa naming gagamitin at sasakyan. 6 a.m. nag-umpisa kaming mag-asikaso ng mga dadalhin namin. Pagdating namin doon ay sumama kami sa mga dati naming kakilalang hikers. Pero kinalaunan ay nahati kami sa 3 grupo dahil 11 kami. So sa 2 grupo ay tiga-4 na miyembro habang ang isang grupo ay 3 ang miyembro. Nag-decide naman kaming magkakaibigan na kami ang pangatlong grupo. Yung guide namin ay doon na lumaki sa paanan ng Mount Cristobal. Kaya naman kabisado na niyang bundok. Samantala bago kami umakyat, pinaalalahanan niya kami na bawal mag-ingay at huwag mag-iiwan ng kalat habang paakyat ng bundok. Nagdasal muna kami pagkatapos pumila na kaming lahat at naghanda na sa pag-akyat. Karamihan sa makakasabay namin ay puro babae at kakaunti lang ang lalaki. Tinitingnan ko sila isa't isa.
Makikita mo sa kanila na lahat sila ay excited maliban sa akin. Dahil nung nasa biyahe pa lamang kami, nag-research na ako sa bundok para kahit papaano ay may background kami. Nagulat ako sa mga lumabas dahil kadikit sa pangalan ng Mount Cristobal ay Devil's Mountain at nag-research pa ako about doon kung bakit siya tinawag na ganon. Kinilabutan ako sa mga nabasa ko. Kaya nagdalawang isip ako kung tutuloy kami o hindi. Pero dahil sa malapit na kami ay nonsense pa kung aatras pa kami. Pumito na yung leader ng unang grupo at nagsimula na kaming maglakad. Papadudot habang naglalakad kami paakyat ay nagsalita yung leader namin na huwag kaming mag-ingay at sundin lang ang utos niya. Makakababa kami ng ligtas. Napakunot ang noo ng kaibigan ko habang ako ay tahimik lamang na nasa likod. Naalala ko na naman yung nabasa ko. Mas pinili ko na lamang na maging positive. Na hindi sana sa amin mangyari yung nabasa ko dahil espesyal yung araw na ito at ayaw kong maging killjoy sa mga kaibigan ko. Habang umaakyat kami ay hindi ko maiwasang magpalinga-linga sa paligid dahil parang may mga kasunod kami, papadudot. Yung pakiramdam na may nakatingin sa iyo at nakatago lang sa kung saan. Hiniram ko na lamang kay Enrico yung camera niya para kumuha ng mga litrato namin. Mauubos na lang yata yung film ng camera dahil sa litrato naming tatlong magkakasama at hindi pa ako nakakakuha ng litrato ng paligid. Agaw pansin yung mga matatabang puno na may malalaking ugat at huni ng mga ibon at sariwang hangin. First stop namin dahil pagod na yung iba. Kumain daw muna kami. After a few minutes ay nagsimula na ulit kaming maglakad. Napansin ko yung mga naiwang kalat na mga ibang mga grupong nauna sa amin. Buti yung guide namin may dalang trash bag at doon pinalagay sa amin yung mga lagayan ng pinagkainan namin. Nainis ako dahil yun pa naman, yung mahigpit na bilin na huwag mag-iiwan ng kalat. Naagaw yung atensyon ko ng ingay na ginagawa ng una at pangalawang grupo. Tawanan sila ng tawanan. Nagsisigawan pa sila dahil yung iba ay nahuhuli at pasigaw pa nilang tinatawag. Maya-maya ay bigla na lamang may malakas na alulong kaming narinig na nagpatigil sa aming lahat. Parang sa aso na nag-aalulong sa gabi. Narinig ko yung leader namin na hindi maganda ang nangyari. May nagambala daw kaming bantay. Tumigil kami saglit at nagpatuloy pa din sa pag-akyat. Hindi na dapat tutuloy yung grupo namin kaso ay mareklamo yung mga naunang grupo kesyo masasayang lang daw ang pera at pagod nila. Kaya nagpatuloy pa din kami at huwag na lang daw naming pansinin yung narinig namin. Napansin ko na parang hinaharanga ng mga ulap at puno yung sinag ng araw. Kaya kahit maliwanag ay parang ang dilim pa din ang paligid. Nang bigla na lang akong bumunggo sa likod ng kaibigan ko dahil sa nakatingala ako. Hindi ko napansin na bumabagal na pala yung lakad ng grupo namin. Medyo lumalayo na rin kami sa una at pangalawang grupo. Tinanong ko yung leader namin bakit tayo nagpaiwan. Sabi niya hindi daw maganda kung tutuloy pa daw kami dahil nga may nagambala daw kaming bantay. At sinasadya daw nitong padilimin ang paligid para maligaw at hindi na makabalik yung mga umakyat at ayaw niya daw kaming magaya doon. Naalala ko yung nabasa ko na article na meron daw mga trekkers na hindi daw nakakabalik dahil naligaw daw ito. Kung may maswerte man daw na makabalik ay wala na daw ang katinuan ng mga yon. Kaya naman sinunod na lamang namin si Kuya. Magdasal na lang daw kami at humingi ng tawad at hintayin namin maging normal ang paligid. At yun na nga papadudot dumilim na noon ng kalangitan, ang tahimik na paligid yung tipong walang sounds. Yung paligid at wala kaming marinig na huni ng mga hayop o ingay ng paggalaw ng mga dahon gawa ng hangin. Sa tagal namin nag-aantay hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako na ganoon din yung mga kaibigan ko. Pero papadudot pagising ko ay wala na yung leader namin kaya ginising ko din sina Enrico at Lawrence. At nakita na lang namin yung leader namin na naglalakad papalayo kaya nagmadali kami sa pagsunod sa kanya kasi sobrang bilis niyang maglakad. Kahit na anong sigaw namin ay hindi siya humihinto. Tapos ay bigla na lang siyang lumiko sa malaking puno. Pagdating namin doon ay wala na siya
Kaya naman nagulat kami. Natakot na kaming parang pinaglalaruan na kami ng mga nilalang na hindi namin nakikita. Binaligtad namin yung mga suot naming damit at ang sabi ni Enrico ay para daw hindi kami maligaw at makabalik. Inabot na kami ng gabi pero kahit na sino ay wala kaming makita. Buti na lamang at meron kaming flashlights na dala-dala. Tinignan namin yung cellphone namin at walang signal. Hanggang sa paglalakad namin ay nakakita kami ng kubo. Mukhang may tao dahil may usok na nanggagaling doon. Kakatok pa lamang sana ako nang may lumabas na matandang lalaki at inalok kaming pumasok sa loob. Maliwalas sa loob ng kubo. Nakakapagtaka dahil walang gaanong gamit. Pinaupo niya kami sa malaking higaan na gawa sa kawayan. Binigyan niya din kami ng maiinom at yung baso ay gawa sa biniyak na niyog. At sinabi sa amin na doon na lamang kami magpalipas ng gabi. Dahil hindi daw maganda kung gagabihin kami sa paglalakad. Ituturo niya na lamang daw sa amin yung daan pa uwi. Binigyan niya din kami ng tubig na panglinis ng katawan na galing sa malaking banga. Parang familiar yung banga kasi parang nakakita na ako ng ganon sa museum noong nag-field trip kami, Papa Dudut. Samantala habang naglilinis ay hindi ko maiwasang mag-guilty sa sarili ko at sa kanila. Sinabi ko na kasalanan ko kung hindi lang sana ganito yung ideya ko ay wala sana kami sa ganong klase ng sitwasyon. Hindi nila ako sinisisi at hindi sila galit sa akin, total nga daw ay parang adventure pa daw yung nangyari sa amin. Hindi ko maiwasang hindi maiyak dahil yon yung pinakagusto ko sa kanila. Never kami nag-away dahil mas pinipili namin na intindihin ang isa't isa kesa sa mag-away at magsisihan. Napakaswerte ko sa kanila, Papa Dudut. Sa kabilang banda dahil sa sobrang pagod ay nakatulog kami kaagad. Kinabukasan pagising namin ay nagulat kami dahil sa lupa na kami nakahiga. Nagtaka kami dahil wala na yung kubo. Nag-ayos na agad kami at nagsimula na uling maglakad nang makita namin yung matandang lalaki na naglalakad. Sinundan namin siya at naging lakad takbo yung ginawa namin. Nakakapagtaka dahil ang bilis niyang maglakad para sa edad niya. At kahit na anong gawin namin ay hindi namin siya maabutan. Hanggang sa makakita kami ng trail sa lupa. Nakita ulit namin yung matandang lalaki at sinenyasan niya kami na pumasok sa malaking butas na gawa sa kawayan ng puno. Nag-alinlangan pa nga kami sa pagpasok pero sinabi niya sa amin na magtiwala kami sa kanya na makakalabas kami at makakabalik kami kung saan kami nanggaling. Nginitian niya kami. Nagtinginan kaming mga magkakaibigan pero paglingon namin sa kanya ay wala na siya doon. Nagtataka man kami pero sinunod pa rin namin yung sinabi niya. Pagapang naming tinahak yon. Sa paglabas namin ay nakarating kami sa open field kung saan kami nag-start sa pag-akyat. Ang dungis namin at mangiyak-ngiyak kami sa tuwa. Nakita din namin yung leader namin at tuwang-tuwa siya noon. Inaya niya kami sa bahay niya at doon namin kinuwento ang lahat. Kwento din niya na noong nag-aantay pala kami ay nagpasya na rin muna siyang magpahinga dahil nakita niya kaming natutulog. Pero pagising niya ay wala na daw kami. Hinanap niya daw kami pero hindi na niya kami makita. Sinabi din namin sa kanya na pagising namin ay nakita namin siyang naglalakad kaya sinundan namin siya. Tapos ay bigla na lang siyang nawala. Sinabi niya na engkanto daw yon at niligaw kami. Sinabi din namin na may nakita kaming matandang lalaki at pinatuloy kami sa kubo. At itinuro sa amin yung daan pa uwi. Hindi na kami nakapagpasalamat kasi bigla na lang siyang nawala, Papa Dudut. Mabait daw na bantayon at magpasalamat daw kami dahil tinulungan niya kami. Bumalik kami sa kung saan kami lumabas kanina kasi wala na yung putas kundi isang malaking tumpok na lamang ng lupa. Nag-alay kami ng pagkain at kaunting dasal. Tinanong namin yung leader namin kung bakit siya papaakyat ng bundok. At nagulat kami sa sagot niya. Balak niya daw kaming hanapin muli dahil 4 na araw na pala kaming nawawala. Bumalik at nagstay muna kami sa bahay ng leader namin para makapagpalit at kumain ulit.
Pagkatapos ay nagpaalam na rin kami. Habang nasa biyahe kami biglang nag-alarm yung mga cellphones namin. Tad ng message and missed calls. Alam kasi ng parents namin na isang linggo kaming mawawala, siguro ay nagtataka na silang lahat na 4 na araw na hindi na kami makontak. Samantala bago kami umalis ay ito yung sinabi sa amin ng leader namin. Pasalamat daw kami at tinulungan kami ng isa sa mga bantay ng bundok. Hindi lahat ng katulad namin ay maswerteng nakababalik. At kahit na anong bundok daw ang akyatin namin ay matuto kaming gumalang. At higit sa lahat ay tahimik daw kaming umakyat at siguradong makakababa kami ng ligtas. Papadudot sa kabila ng naging experience namin ay hindi pa rin kami huminto noon sa pag-hiking and trekking sa mga bundok. Bukod sa Mount Cristobal ay marami din kaming inakyat na mga bundok na kilala sa kababalaghan at katatakutan tulad ng Mount Pulag at Mount Banahaw. Pero ang isa sa hindi namin makakalimutan ay nung umakyat kami sa Mount Dulang-Dulang, ang pinakamataas na bundok sa Kitanglad Mountain Range at ikalawang pinakamataas na bundok sa buong Pilipinas na matatagpuan sa Bukidnon. Hindi ko kasama sina Enrico at Lawrence noon kasi busy sila sa kanilang trabaho, kaya ibang mga kaibigan ang kasama ko noon. 4 kaming magkakaibigan na nagpasyang mag-hiking. Ako, si Edwin, ang pinaka-athletic sa aming grupo. Tapos si 2 babae sina Grace at Polly Ann. Pero may sumama pa sa amin noon na 4 na hikers na pawang mga kaibigan ni Polly Ann. Hindi ko yun masyadong ka-close pero okay lang. Kaibigan naman akong klase ng tao. Around 2:30 p.m. nang nakarating kami sa jump off. Malakas ang trip namin kasi hapon na kami aakyat. Anong oras kami makakarating sa taas? May gisa na kung doon kami matutulog kaso hindi. Wala kaming tour guide noong umakyat kami doon. 8 kami at 3 lang kaming lalaki. At yung isang kasama naming lalaki si Joseph ang nagsisilbing guide namin dahil nakarating na siya doon. So pangalawang balik na niya. So tulong-tulong kami. Pero mahigpit ang bilin sa amin na puro pakaliwa ang daang tatahakin namin. At wag daw kaming kakanan kasi nakakaligaw talaga yung daan na yon. Hanggang sa nakarating kami sa medyo patag at nakita namin yung ibang mga nag-hiking. Mga 3 sila at nagpapahinga sa may kubo. Pagdating naming doon ay sabi nila sabay-sabay na daw kaming aakyat dahil delikado daw sa Mount Dulang-Dulang. Maraming kababalaghan at katatakutan daw ang nagaganap. Kinilabutan na naman ako. Inisip ko na baka may mas malala pang mangyari dito kaysa sa Mount Cristobal. Pero bago kami pumunta doon ay nag-research muna ako tungkol sa Mount Dulang-Dulang. At wala naman akong nabasang nakakatakot tulad ng sa Mount Cristobal. Kaya nilakasan ko na lamang ang loob ko. Samantala ay napansin ko na kami lang pala nina Edwin at Grace ang nakarating doon. Sina Polly Ann at yung mga kaibigan niya ay wala pa rin. Kaya hinintay namin sila kahit na nagmamadali kami at hinahabol namin ang oras. Pagkatapos naming magpahinga ay hindi pa rin sila dumarating. Kaya nagkasundo na kami na umakyat na hanggang sa summit. Siguro yung mga 5 na kaming nakarating sa taas. Then saglit lang kami doon. After picture taking ay nagpasya na kaming buwaba na kasi balak namin na maligo sa ilog that time. Noong pagkababa namin galing summit siguro yung mga 6:20 na yon. Medyo maliwanag pa pero habang naglalakad kami ay napansin ko na dumidilim na ang dinaraan namin. Yung tipong mapapaisip ko na lamang ng kung ano-ano dahil na din sa paghahanap ng daan. Siguro yung mga 7 p.m. na yon noong nasa gubat kami. Hindi na namin tuluyang nakita sina Polly Ann at ang grupo na kasama niya. Kutob namin ay baka kumanan sila kaya naligaw sila. Pero mukhang ang grupo namin ay naligaw din noong sandaling yon. Nagpatuloy lamang kami sa paglalakad noon hanggang sa may nadaanan kaming malaking puno ng balete na mabato. Nagtabi-tabi ang kasama naming grupo kaya ganun din ang ginawa namin ni Edwin at Grace.
para hindi kami makabulabog. Pagkatapos naming makalagpas doon ay lalo lang kaming naligaw. Patuloy kaming lumalakad at ewan ko Papa Dudut kung bakit hindi kami kumaliwa o kanan that time. Basta sinundan lang namin yung daan hanggang sa makarating kami sa may mga poste at may mga tanim na pinya. May kubo sa hindi kalayuan pero mukhang abandonado na. Kaya pinuntahan namin yon para magpahinga muna. Hanggang sa nakarinig kami ng mga tahol at mga kaluskos na parabang pinapaalis kami sa kubong pinagpapahingahan namin. Kaya nagpasya yung kasama naming grupo na umalis na lamang. Siyempre sumabay na kami sa kanila. Habang naglalakad kami nakarinig kami ng mga alulong ng aso. Siyempre kinikilabutan kaming lahat. Hindi kami nangangamba noon sa mga multo o maligno pero mas nangangamba kami sa mga mababangis na hayop na makakasalubong namin. Sabi nung isang lalaki sa kabilang grupo ay mukhang napaglalaruan daw kami. Then sabi naman nung isa naming kasama ay kagatin na namin yung dila namin habang patuloy kami ng paglalakad. Buti na lang habang naglalakad kami ay nagkaroon saglit ng signal sa phone kaya nagpasya kaming magkanya-kanya ng calls. Pero ni isa sa amin ay hindi naging successful. Hanggang sa yung isang lalaki sa kabilang grupo ay nakatawag sa kakilala niya sa baba at magpapasundo na kami. Bago nawala ulit ang connection ay pinayuhan pa raw ang lalaki. Nang kausap niya na tumambay kami sa makikita naming puno ng balete na may poste. Hinanap namin yon at sa paglalakad namin ay nakita nga namin yung puno ng balete na may poste. Papa Dudut, ewan ko ba. Pero nang mga panahong yon ay takot na ako dahil ang creepy noong puno ng balete na pagtatambayan namin at saka lahat kami ay bumigat ang pakiramdam namin. Naramdaman din namin na parang may mga kasama kami na hindi namin nakikita. Hanggang sa muli kaming nakarinig ng mga alulong ng aso na parang pinapaalis kami sa lugar na yon. Lahat kami natakot noon pero nagstay pa rin kami kasi doon ang usapan na re-rescuehin kami ng mga taga-ibaba. Nagtiis kami sa paghihintay kahit na yung mga alulong ay napalitan ng mga sitsit. Nagtinginan kaming lahat at nagsenyasan kung sino ang sumisitsit. Pero ilig lang ang sagot namin sa isa't isa. Huwag nyo nang pansinin yung mga sitsit. May mga kasama tayong hindi natin nakikita, seryosong sabi ng isang lalaki sa kabilang grupo. Naghawak-hawak kamay na lamang kami ni na Edwin at Grace noon habang ako ay napapapikit na lamang. Mamayang kaunti ay may sumisitsit malapit sa tenga ko, Papa Dudut. Sobra kong kinilabutan noon. Tapos ay merong umakbay sa akin, imposibleng sina Edwin at Grace yon. Kasi kahawak ko sila ng kamay at hindi rin pwede yung kabilang grupo kasi kaharap namin sila. Hindi ka ba lilingon? Kanina pa kitang tinatawag. Pabulong sa akin ng nakakatakot at garagal na boses na nagmumula sa aking likod. Dahil sa matinding takot ay napapikit na lamang ako at hindi pa rin ako lumilingon noon sa likuran ko. Tigilan mo ako sa ngalan ng Panginoon, pasigaw kong sabi. Nagulat naman yung mga kasama ko at tumingin sila sa akin. Bakit Nelly? Kinakabahang wika ni Edwin sa akin. May bumulong sa likod ko, wika ko. Narinig naman ng kabilang grupo yung sinabi ko kaya tinapatan nila ako ng flashlight. Pero oh my God sila sa takot. Dahil dito ay napatayo kaming lahat at nagsama-sama. Tumingin kami sa aking likuran at nakita nga namin ang isang nilalang na parang tao pero mahahaba ang braso at namumula ang mga mata. Nakahubad din ito at matatalas ang ngipin. Sabi ni Edwin, isa raw yung agta. Ayon naman sa isang lalaking kasama namin ay maligno raw yon. Nakatingin lang sa amin yung nilalang habang nakangisi. Tapos ay nagtatakbo itong umalis nang may marinig kaming boses na tinatawag ang pangalan ng isang lalaki sa kabilang grupo. Yun pala'y rescue na pala namin yon. Nakababa kami ng bundok bandang 9:00 na ng gabi at sobrang nag-alala kaming tatlo dahil sa na-experience namin.
Pero mas nag-alala kami nang malaman naming hindi pa pala nakakabalik sa baba si Polly Ann at ang 4 niyang kaibigan. Kinabukasan pagsikat ng araw ay agad na pinaghahanap ang grupo nila Polly Ann habang kami pinauwi na noon pabalik ng Metro Manila. Hanggang sa lumipas ang 2 araw, isang masamang balitang sumambulat sa amin. Nakita ng mga hikers ang grupo ni Polly Ann pero mga bangkay na ito noong natagpuan nila. Naging news pa nga ito dito sa Maynila noon. Agad kong tinawagan sina Edwin at Grace at sinabi nila sa akin na nabalitaan din nila ang news na patay na nga sina Polly Ann at ang mga kasama niya. Hindi malinaw hanggang sa ngayon kung ano ang kinamatay ni Polly Ann at ang grupo na kasama niya. Pero malakas ang kutob namin na may kinalaman na mga nilalang sa bundok sa pagkamatay nila. Sa ngayon, Papa Dudut, ay tumigil muna ako sa pag-hiking at sa halip ay nag-focus na lamang muna ako sa aking trabaho. Bagamat nagmi-meet pa rin kami ng mga kaibigan ko, lalo na sina Lawrence, Enrico at Andrew, si Edwin sa Singapore na nagwo-work ngayon, habang si Grace naman ay may pamilya na at focus na ito sa pagiging isang ina at may bahay. Papa Dudut, ilan lamang ito sa mga naging experience ko na masasabi kong hindi ko makakalimutan. Sa mga katulad ko na mahilig sa adventure tulad ng hiking, huwag kakalimutang mag-ingat at syempre ay pairalin ang respeto sa kalikasan. Huwag din kakalimutang magdasal sa Panginoon at humingi ng gabay. Papa Dudut, hanggang dito na lamang ang sulat ko at sana'y mabasa mo ito. Maraming salamat at isang magandang gabi ulit sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat, Nelly Don Sumaya. Maraming salamat, Nelly Don, sa pagbabahagi mo ng iyong totoong kwento sa Papa Dudut Stories. Bago kayo mag-hiking sa isang bundok ay palagi ninyong isa-isip na mayroong mga nilalang na hindi nakikita ang nakatira doon. Kaya pairalin ninyo ang respeto. Huwag kayong mag-ingay, magtapon ng basura o manira ng mga halaman o puno dahil iniiwasan natin na magambala yung mga nilalang na hindi natin nakikita. Once na nagambala kasi natin sila, ililigaw nila tayo, paglalaruan or worst, baka matulad pa kayo sa grupo ni Polly Ann na hindi na nakabalik ng buhay sa bundok. At isang araw sa mga misteryosong bundok ay ang Mount Cristobal na tinaguri ang Devil's Peak. Maraming mga hikers ang nakaranas ng kababalaghan dito, kaya kung nagpaplano kayong mag-hiking sa bundok na yon ay mag-ingat kayo. Ganon din sa ikalawang pinakamataas na bundok sa Pilipinas, ang Mount Dulang-Dulang. Bagamat bibihira lang ang naitatalang kababalaghan sa bundok na yon, mainam pa rin talaga na mag-ingat dahil masukal ang ilang bahagi ng bundok. At saka palagi nating isaisip na lahat ng bundok ay may naninirahang iba. May mga hayop, mga puno at mga halaman. Maging handa sa pag-akyat. At kung hindi kaya ng katawan, huwag pilitin ang sarili na umakyat ng bundok at higit sa lahat ay always pray before hiking. Hanapin po ang kaistorya, horror para sa mga daily uploads ng mga nakakatakot na kwento narrated by Jason Steele. Ganon din ang Gianna Vlogs para sa aming weekly family vlogs. Maraming salamat po sa inyong lahat. mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa.
Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.